Idinagdag na ang mga probinsya ng Misamis Oriental at Sulu sa listahan ng mga lugar na minomonitor ng COMELEC habang papalapit ang eleksyon 2013. Sunod-sunod na naman ang mga naitatalang karahasan na hinihinalang election-related gaya sa Zamboanga City kung saan isang barangay kagawad ang patay sa ambush. May report si Sherry Ann Torres. Hinabol ng sunod-sunod na putok ng baril ang barangay kagawad na si Rosalinda Ladaw sa Latuan, Zamboanga City kagabi. Sakay na motorsiklo, pauwi na raw ang biktima mula sa isang campaign rally kasama ang asawang si Saturnino Ladaw nang sila'y tambangan. Sakay din ng motor, sinundan umano sila ng mga gunman. Unang binaril sa balikat si Saturnino. Nagtamo naman ng mga tama ng baril sa likod at ulo si Rosalinda. Agad nasawi ang kagawad. Patuloy pa rin inoobserbahan sa ospital ang sugatan niya, mister. Inaalam pa ng pulis ang motibo sa pananambang. Hindi kumakandidato ang nasabing biktima pero ayon sa kanya anak, may plano raw itong tumakbo na barangay captain at nakakatanggap din ng mga death threat. Agad ding nasawi ang tumatakbong konsehal na si Gapor Omar ng barilin sa ulo ng mga di nakilalang salarin sa Banisilan, North Cotabato kagabi. Pauwi na raw galing sa kampanya si Omar ng tambangan. Sa kabila ng sunod-sunod na naitatalang karahasan na hinihinalang may kinalaman sa eleksyon, gate ng COMELEC, mas mababa pa rin ang bilang ng mga ito kumpara noong nakaraang eleksyon 2010. May mga probinsya na naunang binabantayan ng COMELEC, isinama na rin ngayon ang Sulu. Depende sa mga naitatalang kaso ng karahasan, maaaring maklasify ang isang lugar bilang area of concern, area of immediate concern, area of grave concern at pinakamalala, ang COMELEC-controlled area kung kailan ang komisyon na mismo ang magpapatakbo sa lugar at hindi local government sa panahon ng eleksyon. Yung area of concern, ang una, is historically may problema na yan. Wala pa kaming dumarating sa grave concern, so wala pa dati na pag-usapan ng COMELEC control. Sherry Ann Torres, GMA News.